In-admit yun ni Mig Zubiri mismo sa interview sa kanya ng mainstream media. Wala niya talaga na naintindihan ko man din niya yan na talaga sa politika ganon. Walang permanenteng kaibigan. Only permanent interest. Kumusta na niya Mr. Marabilia si Mig Zubiri? Hindi pa po makamove on si Migs. Sa sakit ng loob mga kababayan. Ikaw niya Mr. Marabillas, nadurog na nga yung puso niya, no? ni Migs, parang tuwang-tuwa ka pa. Hindi man po sa ako natutuwa sa sinapit ni Mig Zubiri. Talaga lang po akong masayahin. Tama? Yan kasi si Migs. Nagtiwala siya sa mga minions ni Maudix. Yung mga minions po ni Maudix, malabo na kausap. Worse, mga kababayan, hindi lang malabo na kausap, traitor pa. Sino niya Mr. Marabillas na nagsabing traitor? Si Migs mismo. Siya yung nagsabi, trinaidor daw siya. O di traitor, ang mas masakit niya Mr. Marabillas. Double dead yung sinapit ni Migs Zubiri. Trinaidor na niya siya. Niyakapan ni Bato. Hindi lang siya yung ginakap, mga kababayan, ni Bato, pati yung kanyang asawa. Ayan po. Asawa pala ito ni Migs, mga kababayan. No? Niyakap mo pa, asawa ko. Double dead mo, mga kababayan, yung sinapit niya, no? Kung sa baboy. Kung sa baboy, mga kababayan na kinatay, patay na, pinatay pa. Di ba? Double dead. Yan kasi, mga kababayan, yung sobrang pagtitiwala po sa kapwa, sa tao po, sa Bible po, hindi yun hindi ina-advise ng Bible po ang magtiwala ng lubusan sa sino mang tao. Alam ba ninyong ganon? Kumbaga, ang advice ng Bible po, magtiwala lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sa tao po, ay, masasaktan ka lang. Pag binigay mo yung lubos na pagtitiwala sa tao, kasi nga po, yung sinful nature natin, lahat tayo po, may sinful nature tayo. Dapat matutunan natin yung mga biblical principles. Bakit niya Mr. Marabillas, ikaw, maingat ka na ba sa pagtitiwala sa mga tao? Maingat na po ako. Maraming beses na po akong naloko. Simula ng bata pa ako po, hanggang sa ngayon, ang hirap magtiwala sa kapwa, mga kababayan. So, may kunting trust lang. Pero dapat may may reservations palagi. Kasi nga po, yun ang natura ng tao, pag hindi, talo ka. Yan ang sabi po sa Bible, Salmo 118. Verse 8 to 9, sabi diyan, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. O di ba? Butihan niya, magtiwala ka sa ating Panginoon kaysa ibigay mo yung tiwala sa tao. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princess. Maski pa sa princess pala, lalo na sa senador. Di ba? Ang mga politiko po, may mga kanya-kanya yan, di ba yung kasabihan natin? Nasa politika daw, mga kababayan, walang permanent friends and enemies. In-admit yun ni Mig Zubiri mismo sa interview sa kanya ng mainstream media. Wala niya talaga na naintindihan ko man din niya yan na talaga sa politika ganon. Walang permanenteng kaibigan. Only permanent interest. Sabi sa Jeremiah 17 verse 5,
puts it even more bluntly. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. May kasamang sumpa pala po, cursed. Kita ninyo? Mas matindi po yung sinabi ni Prophet Jeremiah. May kasamang sumpa. Yang magtiwala ka sa tao. Yan o, napakalinaw. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Di ba, Migs? And I think ngayon, Senator Migs Zubiri, magsimula ka ng magbasa-basa ng mga bersikulo para maging guide mo sa iyong mga desisyon sa buhay. Pag hindi, lagi kang maluloko niyan. Iwas ka po dito sa kalbong ito kasi yan tinitiwalaan niya si Jonathan Morales na kapwa niya kalbo. Igawan niya, Mr. Maravillas, nasali si Jonathan Morales. At nagtiwala siya sa mga sinasabi ni Jonathan Morales kasi authentic daw yung document, may butas. And dahilan nga ng pagiging authentic, dahil lang sa butas. O ngayon, mga kababayan, itong si Migs Zubiri, butas-butas yung inabot. Kay Senator Bato Butas, de Pancher, nagtiwala ka dito sa tao ito. Niyaka pa yung asawa mo. May paiyak-iyak mga kababayan. Kasama pala siya doon sa pumirma para patalsikin siya bilang Senate President. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga kwento, kasi mga kababayan, si Escudero, ang sabi dito sa balita, inadmit mo ni siya yung nagplano. Sabi ni Chis Escudero, ako inadmit ko, ako yung nagplano. And it took me 4 days para makuha niya yung suporta ng majority ng mga senador. At pag-usapan natin, kasi yung mga issue dito, pinapalabas ni Migs, may basbas yung Palasyo Malacanang. Yun ang tinatawag niyang the powers that be. Ngayon, ang question dito, totoo ba naman na may hand yung Palasyo Malacanang dito? Yung mga pumirma po, mga pro-Duterte. Diba? Majority sa pumirma to oust Zubiri po, pro-Duterte. So malabo po yung isa doon si Bato, si Bongo, si Tolentino, si Robin Padilla, idagdag mo pa si Super Ate. Yung mag-inang Villar, si Cayetano, yung magkapatid, lahat yung Duterte. So majority po, pro-Duterte. Kalyado ng dating Pangulong Digong. Paano may hand yung Palasyo Malacanang? Na yung Duterte mga kababayan, gustong iluklok si Inday. Yung mga destabilizers pa. So malabo yung claim mga kababayan ni Migs Zubiri at yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers po, malinaw na baseless po mga kababayan. But before natin i-continue yung ating discussion, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga kababayan, mga bagong clients namin po.
Very colorful po at napakalinis ng aming gym. Pati mga foreigners po, dumadayo sa amin. Oh. Ito mga turista to, mga British tourists po sila na panood sa YouTube, pumunta dito sa amin po kasi napasyal sila sa Albay bilang mga turista. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Oh, may Zumba na rin po kami, Zumba Fitness with Sin Dominic. Mamaya po, 6 o'clock, mga kababayan, doon sa 3rd floor ng Security Bank Building, Landco Business Park. Ayan po, kasama siya sa aming event po sa Colossal Fitness Gym. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po sa mga pulses and other affected areas. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. At yan, Mr. Maravillas. So, balikan natin po ang ating mga kwento. So, sabi natin, si Mig, sobrang sakit mga kababayan yung nadarama because of the betrayal ng pinakang close friends niya, yung kung sino yung pinagkatiwalaan niya. Yan pa yung sumaksak sa... Di ba? Tapos may payakap-yakap si Bato, sinama pang niyakap yung asawa niya. Yun na niya, Mr. Maravillas, ang talagang napakasakit. Nagsamantala pa niya, Mr. Maravillas, asawa. Iwan ko ba kung bakit binamay pa ni Bato yung asawa na yayakapin niya. Bakit niya yayakapin pa yung asawa niya? Ng asawa ni Migs? Kapalan niya talaga, Mr. Maravillas. Kapal talaga. Matapos mong traidorin, nagawa mo pang may mukha ka pang humarap, may payakap-yakap pa. Pati yung ibang mga senador doon. Di ba? Latan niya, Mr. Maravillas, urukan. Sabi dito sa Impact Leadership, yakap ni Udas, Senator Mig Zubiri said he was dumbfounded by Senator Bato de la Rosa's last-minute switch in allegiance during a leadership coup, which resulted in Zubiri losing the Senate presidency. De la Rosa confirmed that he was one of the 15 senators who voted to elect Senator Chis Escudero as the new Senate president. De la Rosa said he sought divine guidance before switching sides from Zubiri to Escudero's camp. May pa-divine guidance pang nalalaman si Bato. Sabi ko sa inyo, yung mga masyadong mabuladas pa, lalo tayo mag-ingat doon sa masyadong mabuladas. Karamihan po sa ganon, manluloko. Tama ba? Cover nila yon, mga kababayan. Tapos, litaw na litaw yung pagiging religyoso. Tulad ni Pacquiao. Cover po, mga kababayan. Yan, spiritual advisor nila po, si Pacquiao. Pare-parehas po. Nagsik pa daw siya ng divine guidance para sa kanyang desisyon. Yan po. Sabi ni Bato, I've been praying every night. At kahapon, bago ako umalis sa bahay, kasama ko asawa ko, mga anak ko at apo ko, nag-pray kami bago ako bumiyahe rito papunta sa Senado. Sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. No regret on my part. I told the Lord, Come Holy Spirit, please guide me. I hope
I was guided. Ang pumasok siguro, evil spirit. Kung hindi po, spirit ni Maudigs. Si Maudigs po, baliktad yung mga sinasabi sa ginagawa, yun mga kababayan ang sumanib siguro. Sabi sa drama ni Bato, "My commander, I'm sorry. I failed to win the war for you. Kaya ako napaiyak, hindi naman dahil sa sama ng loob. Naiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo ang gira para sa kanya." Pagkatapos, ang tanong mga kababayan, nakakuha 13 lang ang kailangan to oust a sitting Senate President. Ipang-15 siya. Kahit by his own admission mga kababayan, na hindi na kailangan yung kanyang pirma, pero pumirma pa rin siya. Ano ang tawag mo doon? Kung hindi talagang traidor, mga kababayan. Yung sabi po ni Mix dito, "I've seen strange things in my career and this happens to be the strangest." Kung ako'y kahapon, kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko mag-gets, mag-grasp yung pangyayaring yun. Niyakap mo pa asawa ko? Wow! Parang bakit mo pa niyakap asawa ko? Ganon katindi, mga kababayan, si Bato. Ikaw na talaga, miss. Iyon man talaga po. Ganon katindi. Siyak po si Mix. O ngayon, mga kababayan, sa latest development, yung grupo ni Migs, 7 sila. So ang sabi, bubuo sila ng sarili nilang block. So yan po, New Magic 7 of Senate. Subiri says his group will stay as a block. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo dyan? Malamang itong mga sumama sa kanya na tinawag na Magic 7 po, sina Gatchalian, Nancy Binay, Loren Ligarda, Joel Villanueva, JB Ejercito, saka si Angara, malamang pag ginapang ito, pag ginapang ito mga kababayan ng kanilang mga kasamahan ng grupo ni Cheese, mawasak din. Di ba? Ganun lang po, mga kababayan. Kasi po, siyempre, may kanya-kanya silang interest din. Kung offeran po, mga perks, kung ano-ano, mga projects, dito ka na niya sa amin. Wala man mangyayari kung nandyan ka sa independent na block, Magic 7. Hayaan mo na niya yan si Migs. Di ba? Depende sa offer, mga kababayan. Lalo yung mga powerful committees. Normal po yon sa politika, mga kababayan. Pag nagtiwala ka talaga, yun ang sasapitin mo. Sabi nga po ni Tennessee Williams, "We have to distrust each other. It is our only defense against betrayal." Hindi siguro yun nabasa ni Mig Subiri. Ngayon, sabi po ni Chase Escudero, 4 days lang daw niya na trinabaho. So sabi ni Chase Escudero po, hindi naging mahirap sa kanya to seek support from his fellow senators because there had been doubts about Senator Juan Miguel Zubiri's leadership before. So may lamat na pala, mga kababayan, sa members of the majority bloc, may duda na talaga sa liderato po ni Migs. Ngayon, hindi naman po binanggit ni Cheese kung ano yon para maiwasan na po yung damage sa tiwala po ng kanyang mga kasama. He emphasized that senators alone decide on changing the Senate leadership, anya, and neither Malacanang nor the House of Representatives was involved. Kasi yun po yung mga duda, umuugong na mga balita, pinagdududahan yung Palasyo Malacanang, lalo't yun ang sinabi ni Mig Subiri. Di ba may na-mention siya na hindi daw siya kasi sumang-ayon sa gustong mangyari ng the powers that be.
Sino niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi ni Mix na the powers that be? Ang tinutumbok niya po, tinuturo niya po, siyempre, wala mang ibang the powers that be. Sabi nga natin sa previous video, yung Palasyo Malacanang. Pero pag tiningnan po ninyo, kung sino yung sumama kay Chis Escudero, unang-una si Chis Escudero, mga kababayan, hindi man po pro-BBM. Kaya malayo po yung mga propaganda nito mga DDS vloggers na may hand yung Palasyo Malacanang. Paano may hand yung Palasyo Malacanang sa change ng leadership po na si Chis Escudero, ang ikinampan niya po, mga kababayan, nung eleksyon, si Santa Mama, si Linlin po ang presidente niya, dilawan po si Chis. Mas malapit pa nga si Chis Escudero kay Maudigs, mga kababayan. During that time na during the last the past administration, sumasama si sa mga lakad ni Maudigs, si Chis Escudero, si Mig Zubiri, mas malapit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kasama sa unit team. Si Chis Escudero po hindi man kasama sa unit team, kaya malabo po yung mga haka-haka. Examinin natin yung mga personalities in affiliation nitong mga senador na nagkudita laban kay Chis Escudero, sumama kay Chis Escudero, nagkudita laban kay Mig Zubiri. Kung mas kanino inclined? Si Grace po. Hindi ma'am kaalyado po si Grace po ng ating Pangulong Bongbong. Si Senator Francis Tolentino, PDP laban siya kay Maudigs. Si Grace po pala NPC. Si Jinggoy, pwede pa si Jinggoy. Pero yung magkapatid po, si Alan Peter Cayetano, tapos si Pia Cayetano, Maudigs ito. Tatlo na sila. Si Cynthia Villar, mag-ama, mag-ina, Cynthia Villar, si Mark Villar, dating secretary ng Public Works ni Maudigs. Ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5. Lalo na si Bato. Si Bato po, die hard na Maudigs. So, 6 na. Pampito, si Bongo. Pangwalo, si Senator Robin Padilla. Idagdag mo pa si Super Ate. Ito, Siam. Di ba? 10, si Chis Escudero, siya yung pasimono. Si Kwan independent dito. Dito kaalyado ng ating Pangulo Lakas. Si Kwan pa, si Lito Lapid. So majority po mga kababayan na nagkudita, mga kaalyado po ni Maudigs. So malabo mga kababayan na ang akusasyon ngayon, may hand yung Palasyo Malacanang. Wala po, malabo. At yung issue sa Chatsa, tulad na gustong palabasin ni Mig Zubiri at saka ng mga DDS. Sa issue naman po ng PDEA leaks, ikasama po sa pumirma si Bato mismo sa pagpatalsik kay Mig Zubiri at saka si Bato di man tinanggal po bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. So malabo din na yung rason na hindi pinatigil. Tuloy pa rin yung investigasyon. Di basag ngayon ang mga propaganda ninyo na mga DDS vloggers? Baseless po yung inyong mga akusasyon. Kumbaga, kinudita si Migs. Ako, mga kababayan, ang reading ko, hindi na nagustuhan ng majority ng mga members ng Senado yung pamamalakad ni Senator Migs. O ngayon, nakita nila mga kababayan si Chis Escudero na pwedeng pumalit, makakuha ng majority ng support, 13 votes. Sumobra pa nga po naging 15. Noong mga nakarang buwan, may mga attempts na po. Una, sa balita, si Cynthia Villar sana, nag-ambisyon din na pumalit kay Migs. Kaya lang po, hindi siya makakuha ng majority support, at least 13. Kasi di ba 24 sila? Then, may mga bali-balita. Pangalawa, sa nag-ambisyon, si Jinggoy, hindi din siya makakuha ng majority support. Ngayon, mga kababayan, trinabaho ni Chis Escudero, nangyari.
Yan man lang po. Kung ano, yung ginawa, mga kababayan ni Chis Escudero na kumbinsin niya yung majority na mag-shift sa kanya ng suporta, yung mga majority ng mga senador, ayaw naman po niyang sabihin. Ang malinaw po, malayo doon sa mga haka-haka at nabanggit na rason ni Mig Zubiri na nangialam yung powers that be, referring to our President. Busy po yung ating Pangulong Bongbong. Tapos yung mga sumama sa kudita po, hindi man po sa kanya, kay Maudigs. Kalyado po ni Maudigs ang majority. Malabo po yung mga analysis ninyo, malayo sa katotohanan. So, mismong initiative po ni Chis Escudero, ayan Chis Escudero, umaming siya ang kumilos para mapatalsik si Zubiri. Sabi po sa report dito ng Net25, pakinggan po natin yung balita. President Chis Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President agam-agam, Jinggoy Estrada naman, tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tumulong si Jinggoy. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Chis Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng lider ng Senado. Ganon. Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except naman ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Mula na ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo, una siya para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. 4 days lang. Agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinitalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng lider ng Senado. Ayaw na niyang banggitin kung ano yung rason. So as not to add salt to the wounds. Ito inungkat na anumang issue lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin totoo nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. Walang relasyon sa PDEA leaks na hindi matigil. Dahil marami naman ng at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman doon sa palasyo kanina man. Si Senate President walang kinalaman yung palasyo, walang kinalaman yung PDEA leaks. Para makumbinsi ang mga kasamahan, pero hindi siya nagpasimuno ng kodeta. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas, na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate. Hindi si Jinggoy, yung pasimuno. Senator Mix. Hindi po totoo yan. Initiative mismo ni Chis Escudero. I had no hand. Nag-ambisyon din yung tao, siyempre. The ouster of Senate President Zubiri. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano Anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three, lalo na si Bato, PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, Tolentino, Bongo, majority wins. In every voting situation, Robin Padilla, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2. nakalimutan si Robin. So, in this case, nangyari sa... Apat silang dalawa talaga sa PDP. Hindi 2 against 1. Sumupunta kay Senator Chis Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri.
Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, being a good soldier, gusto ko sabihin kay Migs Ito yung totoong plastic, urukan. sorry boss, I failed to win Niyaka pa yung my asawa ni Migs. because I am one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inamin na sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Parang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At Siyak si Migs. ako po yung sakripisyo dyan na nawala po ako sa posisyon. Okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But In shock? ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Siya mismo yung nag-admit, permanent interest. Ang 7 sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Zubiri, nagpulong sila kagabi at napagkasundo ang magiging buo ang suporta sa isa't isa. So yan po mga kababayan ang buod ng kwento. Malinaw na ha mga DDS vloggers. Ang bilis ninyo magturo sa Palasyo Malacanang. Fake news kayo. Majority ng mga senador po na nagpatalsik kay Mig Zubiri, kalyado ni Maudigs, barkada ni Maudigs. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.